Amen. Yan, salamat sa ating kapatid, Brother Rudolph. Ito yung pananagutan sa kapwa mananampalataya, pamilya. Ano yung pamagat niya, Brother Joshua? Kanina, yung pamagat niya. Yan. Whosoever does not love his family is worse than an unbeliever. Yung mga tao na hindi nagmamahal sa kanyang pamilya ay mas matindi pa sa mga hindi mananampalataya. Una, dapat siyempre ma-verify natin yung pamilyang tinutukoy. Ang pamilyang tinutukoy dito, makikita natin sa Matthew chapter 8, Matthew chapter 12, verses 47 to 49. Sige, paki-flashback ko, Brother Joshua. Una muna, verify natin yung pamilya na tinutukoy. Kasi ang pamagat ng 1 Timothy 5, ang pananagutan sa kapwa mananampalataya. Ayan. Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina, si Mary, yung nanay niya sa pagkatao. Okay? At mga kapatid, yung mga literal na kapatid niya. Ayan. Sila John, yun. Naghihintay sila sa Santiago sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. 47, tama. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? 49, itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. 50, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. So, ibig sabihin, itong pamilya natin bilang mga Kristiyano, mga tunay na iglesia, nabubuhay, ulo si Kristo, at tayo ang katawan. Yan na, pamilya tawag sa atin, iglesia, pamilya ng Diyos. Tatay natin ang Ama sa pamamagitan ng ating pamumuna ng ating Panginoong Jesus. Kasi dahil kay Jesus, naging Ama natin yung Ama. Pamilya na tayo. At ito yung tunay natin pamilya, yung kapatiran, yung iglesia. Kaya lang, tandaan natin na sa ating buhay, tayo yung mga pastor na dapat ng ating pamilya naman sa laman. Kagaya ni Noah. Siya ang unang pastor, wala nang tao nun eh. Ginunaw ng Diyos yung tao sa baha. Siya na yung unang pastor at una niyang dinisipulo yung pamilya niya. Kaya, tandaan niya. Kaya, bilang parte ng pamilya ng Diyos, dapat yung literal na pamilya natin, gagawin din natin yung pamilya ng Diyos. Yun yung una natin bagay na dapat ginagawa. At syempre, dapat hindi doon mapunta ang lahat ng ating focus. Matthew 10:37, tandaan natin yan. Ang sino mang magmahal ng labis sa kanyang Ama, Matthew 10:37, Brother Joshua, dito para makikita na lahat. Maliit yun eh. Ang umiibig sa kanyang ama o ina, ito yung literal na buhay natin na pamilya. Okay? Higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya mali ang dahilan natin, hindi natin mapaglilingkuran ng Diyos dahil tayo may suliranin sa pamilya. Mali yun. Isang malaking mali. Ang lahat ng bagay na makakahadlak sa paglilingkod natin sa Panginoon, kahit pa 1,000,000 kabutihan pa sa palagay mo ang idudulot niya sa buhay mo, mali yun sa paningin ng Diyos. Amen? Tama po ba? Kaya sana nilagay na lang sa Bible yun. Mahalin mo na lang yung pamilya mo kaysa maglingkod ka sa Diyos. Pwede pa yun. Wala tayong Kaya ang lahat ng bagay na umaalipin sa atin na nagdudulot ng kawalang pananampalataya sa Diyos ay mali. Kahit pa nanay natin, sabi lang, iniibig mo yung nanay mo higit sa church. Iniibig mo yung anak mo higit sa church, mga kapatid mo, higit sa paglilingkod sa Panginoon, mali pa rin yan. Ang tawag doon, pag ginagawa mo yung religion, religyoso, ginagawa mo yung mabuti gamit yung sarili mong lakas sa sarili mong pananaw, kaisipan, kaalaman. Religyoso. Bakit ano ba ang religion? Ang sabi ng Bible, ang tunay na religyoso, dalisay, yung pagtulong sa mga ulila. Kaya nakalagay dyan sa 1 Timothy 5, pinapahalagan yung mga byuda. Tama? Yan. Ng church. Kaya kung church tayo nag-iipon ng mga bagay, ng mga blessing na material, kasi nais natin tulungan yung mga walang ikabubuhay kasama na yung mga balo.
mga panuntunan dyan, kung babasahin mo yung 1 Timothy 5, yung mga dapat tutulungan ng mga balo, yung mga mabubuti, yung mga karapat-dapat. Kaya lang, kung meron siyang mga anak, sa literal to ang tutulong sa kanya, yung talagang anak niya, literal. Tama, kaya tayo, gaya ko, ay wala na pala akong nanay. Sino yung patay na yung tatay, buhay yung nanay. Patay na yung tatay, buhay yung, ayun, obligasyon niya yun, kasi buhay siya, anak siya. Kahit paano tulungan niya yun, bilang anak ng Diyos. Hindi niya dapat pabayaan yun. Pangalawa, mga Christian ba sila? Ayun ang tanong doon. Ang tinutulungan ng church, yung mga sakop ng church, okay, ng iglesia natin, yung mga byuda dyan, ayan, sakop ng church yun. Pero kung siya yung may mga anak, o dapat tulungan siya ng mga anak niya. At syempre dapat dapat din siya tulungan ng church. Kaya kung mabasahin niyo yung 1 Timothy 5, may mga byuda dyan, chismosa, may sabi ba, hindi dapat tulungan yun. Parang hindi dapat tulungan. Baga sa, pag binasa mo siya sa baba, kasi mahaba ito pag ni-review natin ng ni-review. Okay? Kaya yun, pumapasok. Ang ibig sabihin lang dito, pinapakita yung pamilya. At ang tunay ng pamilya na tinutukoy dito, yung mga kapatiran, yung church, okay? Yung mga taong mananampalataya. Pero obligasyon din natin, yung pamilya natin literal. Tayo mga anak ang talagang kakalinga sa kanya. Okay? Maliban sa church. Okay? Lalo na kung siya ay Christian. Pero kung di Christian, yung nanay mo, yung tatay mo, obligasyon mo kasi anak kayo. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Sabi doon. At mabuti yun sa mata ng Diyos. Okay po ba? At tandaan natin na tayo na ngayon ay parte ng iglesia, ng pamilya. Hindi dahilan yung mahirap ang buhay, kailangan ko kasi kaya papabaya ko yung hindi, mali yun, mali. Kapag sinabi kong tama yan, pag sinang-ayunan ko yun, magiging buwan na tagapagturo ako, pasensya na kayo. Masabihin ko sa inyo, lahat ng mga bagay na humahadlang sa pananampalataya mo at hindi nakalulugod sa mata ng Diyos, mali yan. Kahit isang katirbang mabuti pa yan, 1 bilyon o kahit 10 o kahit ilang libong milyon pa, nakabutihan pa yan. Mali yan sa paningin ng Diyos. Kasi ikaw ang nasunod dyan, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ka ba tatagumpay niyan. Gaya nga sabi ni Brother Daniel, alam ng Diyos ang plano niyang lubos para sa atin, Jeremiah 29:11. Mga planong siguradong magdudulot sa iyo. Sige nga, Jeremiah 29:11, Brother Joshua. Konting tiis na lang, niluluto pa naman yung printa natin. Hindi ba luto? Yan, Jeremiah 29, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan, tandaan niya na ang Diyos, konkreto ang plano, at siguradong tama ang plano ng Diyos, hindi siya nagkakamali. Kaya lang, bakit tayo nagkakamali? Kasi tayo gumagawa ng sarili nating plano. Imagine niyo maraming tao ginagamit ang Diyos sa atin. Papangaralan ka, papaalalahanan ka, dahil ayaw mong pakinggan yung pagtutuwid ng Diyos sa'yo. Ayaw mong maniwala sa kanila, magagaling ka pa nga sa kanila, magtatapo ka pa nga. Hanggang sa gawin mo yung gusto mo dahil yun yung sa palagay mo tama. At kinalaunan, magkakamali ka at magiging bunga na yung paghihirap, pagtitiis. Pero hindi ka plano ng Diyos yun, kasi ang plano ng Diyos, lubos na ikabubuti mo Kaya kapag tayo dumanas ng mga bagay na hindi maganda, tayo na sunod nun, hindi plano ng Diyos yun kasi ikabubuti ang gusto ng Diyos Kaya kung narating natin yung bagay na hindi tayo naliligayahan, maaaring tayo ang gumawa ng mga plano na yon. Pero hindi ito magtatapos, pagsisisihan natin yun sa Diyos dapat. Dapat lalo tayong magsusumiksik ibalik ang ating relasyon sa Diyos. Dapat lalo tayong magiging mas active sa gawain ng Diyos. Tandaan niya na, dapat habang tayo tumatagal sa paglilingkod lang sa Panginoon, lalo tayo nagiging consistent sa ating mga isip, salita at gawa, pag-uugali, relasyon sa Diyos. Dapat lalo tayong nagiging humble, nagiging natututo, lalo nagiging masigla ang ating ugnayan sa Diyos. Tandaan natin yan. Huwag tayong mamumula. Tandaan nyo, yung pride dapat mawala sa atin yan kasi ang nagmamataas ay binababa at ang nagpapakumbaba, tama ba, ay itinataas. Kala ko baliktad
Baka magmataas sila, baka itataas ako. Di ba? Ang nagpapakubaba, itinataas. Ang magmataas, binababa. Kaya, sabihin mo lang ikaw na mali. Sabi ng Bible, di ba lang kayo mali? Kayo na yung hindi marunong. Kayo na yung inaapi. Nagpaparaya, okay na yun. Kasi huwag ka mag-alala, itataas ka ng Diyos sa tamang panahon. Amen? Huwag yung puro ka dakila. Ikaw gusto mong matanyag. Tapos, hindi. Alam ko yung mabuti. Wala kasi kayong tiwala sa akin. Huwag! Pag sinabihan ka ng ganun, isipin mo, Lord, salamat kasi pinapayuhan mo ako. Pero dahil ikaw ang Diyos ko, Lord, susunod ako sa iyo. Tama? Ganun dapat tayo, humble. Pagka lahat ng bagay, bigay natin sa Diyos kasi buhay natin, uso katulad eh. Hindi mo alam, bagamat matalino ka, nakikita mo yung future mo, hindi mo alam ang mangyayari sa iyo kasi yung buhay mo hindi mo hawak. Tama? Isang iglap lang, pwedeng mawala sa iyo lahat. Tama? Yung mga mahal mo sa buhay. Kaya anong gagawin mo? Sabi mo lang, oy, ito na yung future ko, nakikita ko na yung mangyayari. At ito, gagawin ko, magsatagumpay ako. Hindi mo alam ang mga mangyayari sa'yo. Kasi kung minsan, hindi talaga hinuhulog ng Diyos isang bagay, kasi mapapahamak ka kapag ka hinutulog ngayon. Maaaring sa buhay ni Brother Daniel, gamitin ko lang ulit si Brother Daniel, siguro, hinutulog ng Diyos na kunin agad yung kanyang mahal sa buhay. Kasi maaaring hindi maging maganda yung bunga kapag tumagal yung kanilang pagsasama pa. Maaaring ganun. Kasi may mga bagay talagang ganyan. Yung aking kapatid, nakagawad, plano niyang tumakbo ng chairman, hindi na hinutulog ng Diyos. Kasi baka mamaya, mas hindi pa siya maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos pag naging chairman siya. Kasi kagawad siya, tatlong termino na siya. Tatakbo na siya sa eleksyon, hindi na siya umabot sa eleksyon. Kasi alam naman natin ang politika, madumi. Kaya baka mamaya mawala na siya sa palatuntunan ng Diyos. Kinuha na siya ng Diyos. Yan. At nagulat din ako kung bakit yung kinuha. Paalam pa nga siya sa akin nung kinuha siya. Kasi malayo pa lang. Sabi ko, bro, tatakbo ka pala ng chairman ha? Magiging chairman ka pala sa barangay coordinator. Tumingin sa akin, nakangiti. Tatakbo pa ba ako? Kukunin na ako ni Lord eh. Oh. Nagulat ako, tapos nangyari nga, kinuha nga siya. So, sabihin, alam niya na ang mangyayari sa kanya, pinakita sa kanya ng Diyos. Kaya, huwag natin sasalungatin ng kalooban ng Diyos. Sabihin na natin, oo. Hindi kung hindi. At sabihin natin kung kalooban ng Diyos na mabuhay pa kami, ito o ayon ang aming gagawin. Amen? Kasi wala tayong karapatang gawin. Yung mga bagay na nakikita natin tama sa sarili natin, hindi natin alam ang bukas. Amen? Kaya ang gagawin natin kung kalooban ng Diyos, ito ang aking gagawin, ang sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Kaya yun. Kaya dapat mahalin natin yung pamilya ng Diyos. At syempre kasama dyan, ako at ang aking sambahayan ay maliligtas. Yan. Ikaw, ano ang aking gagawin? Sumampalataya ka. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Sikapin natin yung ating pamilya. Sumampalataya din sa Diyos para maligtas sila. Para abutin din sila ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagpapalang binibigay sa atin. Amen po ba? Okay, nawa, naiintindihan na medyo iba yung pagpapaliwanag natin eh. Medyo malalim. Nawa, naiintindihan. Yan, ano ba? Yung kanyang points, Brother Joshua, ang ganda ng topic ni Brother Rodolfo tungkol sa pamilya. Yan. Caring for our elderly is part of our worship. Mahal na ng Diyos yan, tandaan niyo yung mga byuda, yung mga walang asawa, yung mga walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya sa Matthew 5, papalat ang walang inaasahan kundi ang Diyos. Gustong-gusto ng Diyos yan. Yung mga bata, yung mga walang kalakas, yung mga wala nang dumarama, yung mga inaapi. Mahal ng Diyos yan. At pag may nakakita tayo ng ganyan, siguraduhin natin matutulungan natin sila kasi utos ng Diyos yun. At higit tayong kaluluran ng Diyos yan. Huwag natin sila pagtawanan, ay sila lalada pa, ay siya wala na, parang pulubi. O rin, pag nakita natin sulsilyon kami, bila natin sila kung kaya natin. Pagkain, groceries, basta karapat dapat tulungan. Amen? Mahal na mahal kasi sila ng Diyos. Number 2, anyone who does not provide for their family members is worse than unbeliever. Kaya, magandang visiting din tayo. Dapat meron din tayong visiting, nakikita natin yung pangangailangan ng mga kapatiran. Kasi pag hindi natin nakikita ang pangangailangan nila, dito mo, pero matindi pa tayo sa mga hindi mananampalataya sa Diyos. Kaya,
Pagka, huwag na tayo puro SM. Ang lawin ng SM eh. Tama, gumagatas tayo ng malalaki. Sipin natin yung mga kapatiran natin naghihirap. Yan. Pa-obserbahan natin yan. Yung mga pangangailangan. Halimbawa, si Sister Rachel. Yan, medyo ano kaya kailangan Sister Rachel, may damit na kaya yung baby niya. Tama? O baka pwede, ay ito, meron ako dito pwede, ano ba yung anak niya? Yan, mga ganun bagay, isip na mabuti. Ano, pulbo, kailangan niya kaya meron akong pulbo sa bahay. Hindi ko naman nagagamit, pang baby kasi yun. Bigyan na natin doon. At ipadala natin kung ano, financial, kung meron tayo may papadala, ganun yun. Ano ba? Points number 3. God's care for widows by blessing their children with opportunities. Ano ba sa Tagalog niya? God's care for the widows. Yung mga balo, talagang nagmamalasakit ang Diyos dyan. At sa atin naman, ito yung aking pagkakaunawa dyan. Tayo, mga anak ng Diyos, oportunidad na natin, isang malaking pagkakataon na natin na ipakita sa Diyos ang ating pag-ibig sa kanila. Kaya tulungan natin sila. Okay, pakita natin, isang blessing yan para sa atin na ginagawa yun sa mata ng Diyos. Mahal na mahal kasi ng Diyos yun ngayon. Para makapansin tayo na, uy, napakabuti ng aking anak. Tinutulungan niyo yung mga anak kong mahal ko. Okay? Kaya yung mga byuda, alagaan natin yan. Kaya lang, siyempre, basa tayo ng Bible para alam natin kung paano natin sila tutulungan. Amen po ba? Basahin natin itong 1 Timothy 5. For make the one we love a disciple. Ano ba sa Tagalog nito, Brother Joshua? Ayan, i-share natin yung mga mahal natin sa buhay, yung ating mga kapatiran. Make the one we love a disciple. Yung mga pamilya natin, gawin natin, disipulo natin, ilapit natin sa Diyos. Okay? Sila yung una natin papastoral. Okay? Kaya hindi, ano lang ako, music lang ako, hindi. Si Stephen, hindi yung pastor, pero nangaral yun hanggang sa binato siya, hanggang sa mamatay. Tagapaglingkod lang yun. Okay, marunong siyang mangaral. Kaya tayo mag-share ng Word of God sa lahat. Ano ba? Do not look at the nakedness of your neighbor. Huwag yung tignan yung kapintasan ng iba, ng ating kapatiran, ng ating kapwa. Okay? Tingnan natin yung kabutihan ng Diyos. Kagaya kay Noah, illustration ni Brother Rudolph, si Shem, tinignan niya yung kahubaran ni Noah. Hindi naman nakahubad niya natulog. At pinagkawalan niya, kwento niya pa sa mga kapatid niya. Yung dalawang kapatid niya naman pinagtakpan siya. Nagbigay ng malasakit. Uy, tatay namin, nakahubad. At giniginaw to, sigurado to, wala sa sarili. Ngayon, talikod sila. At tinabunan, ayaw nilang makita yung kapintasan ng tatay nila dahil ayaw nilang makita yung bagay na pangit. Bagkus tinignan lang nila yung mabuti. Gusto nilang makita yung mabuti lang at ginagalang nila yung kabutihan nila, yung paggalang sa pinuno nila. Okay? Sa ibang bahagi ng pag-explain dyan, yung mga lingkod ng Diyos. Dapat, huwag yung tignan yung kamalian ng mga lingkod ng Diyos. Ay, si pastor, ganito lang yan eh. O ganun. Okay? Ang pinaka-the best dyan, sundin na lang natin sila at kung maaari, sa ating hindi kapananampalataya, huwag natin silang i-chismis. Okay? Yun yung ibig sabihin nun sa ibang bahagi ng kapaliwanagan niya. Pero wala kasi tayo doon, mahaba yan eh. Okay? Mahalaga, huwag natin tingnan yung uwi ng ating kapatid kasi meron tayong troso sa ating mga mata. Okay? Tandaan natin yan. Wala na? 5 lang. Application. Ito yung dapat natin gawin. Parents, be wise in your financial decision. Kaya mga magulang, kaya ako, magulang, si Sister Marinel, Brother Daniel, Brother Rudolph, si Brother Aldrin, magiging wise. Paano? Sa financial, paano tayo magiging wise? Mag-invest tayo sa spiritual. Okay? Mag-invest kayo sa spiritual. Tinuro na natin ito dati, paano magmahal sa Diyos. Una, sa church, kagaya ni David, ang aking tahanan ay napakaganda, ngunit ang templo ng Diyos ay wasak. Puro tabernakulo lang, binubuhat lang. Dito tayo magsamba, lilipat na naman sila. Mag-care tayo sa church, sa tahanan ng Diyos. Invest, nag-i-invest ka ng financial mo, spiritual tawag doon. Huwag sa luho. Ay, ito, ang ganda. Ay, Papa, Shopee. Ano ba? Lazada. Hindi mo naman kailangan. Tapos nagtambak na yung gamit mo sa bahay. Hindi mo na alam kung saan ako hihiga.
bahay, di ba, bili ka ng bili. Okay? Ano ba yung hindi naman importante? Luho mo, kahit anong mga bagay, bili ka ng bili. Papagmahal ka sa gamit, ang tawag doon, idolatry. Tawag doon. Okay? Diyos-Diyosan. Kaya huwag tayo sasama sa Diyos-Diyosan. Bakit? Tayo dapat hindi mahumaling sa mga bagay na yun. Kasi ang Diyos ay mapanibubuing Diyos. Tandaan natin yan. Tinitignan ng Diyos yung kaisipan natin kung paano natin ginagamit sa tama yung mga biyaya, pagpapala, financial sa atin, literal. Kaya maging wais. Tama to. Children, provide for your parents, be wise to your financial decision. Mag-invest tayo spiritual. Tumulong tayo sa kapatiran, sa church. Tulungan natin yung mga lingkod ng Diyos na kailangan ng tulong. Ayan. Ano pa? Magbigay tayo ng tithes and offering. Yan, yung pinagkakalunan ng iba, hindi po masama ang tithes. Walang binawal yan. Walang book sa Bible na pinagbawal yung tithes. Okay? Hindi po masama yan. Nagkakamali lang sila ng pagkakaintindi. Mag-tithes tayo, mag-offering. Mag-love gift tayo sa mga pastor, sa mga lingkod ng Diyos. Kasi sila yung mga nananalangin para sa inyo, sa atin. At sila yung mas matinding lusob ng mga evil spirit. Bakit hindi madinig yung tinig, yung dalangin nyo? Kasi yung nagpapalakas sa nag-charge siya ng panalangin nyo, Lord, nawa, pumasa ako sa exam. Pastor, pwede po bang prayer, pumasa ako sa... Mag-pebra yan, pumasa ako sa exam, mag-charge ngayon yung panalangin mo, ang bilis. Makikita kayo ng mga evil spirit yun. Sino yung nanalangin na yun? Pastor pala, sugod! Diba? Padala ng mga ng kahirapan, sakit at karamdaman, pagsubok, bagyo, para maghihina siya, makakalimutan kanyang panalangin. Tama? Kaya si Pastor, gumigising niya madaling araw para sa akin. Kahit siya yung naroon ng February sa CR, nalilingkop, Lord, pagpalain mo yung pamilya na ito, pagpalain mo si brother na ito, dahil kailangan niya ng yung lakas. Kaya yung demonyo, asa na yung nananalabag, ba't kumikinang yung angel niya, bumubulusok ang bilis. Sino yun? Hahanapin nila yun. At yun pala. Lusubin nila yun ngayon. Ganun yun. Kaya, paano mahalin ng Diyos? Mahalin natin yung church. Mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos at magbigay tayo pinansyal sa gawain ng Panginoon. Tawag doon, nag-i-invest ka ng tama. Parents, be wise in your financial decision. At hayaan natin ang Diyos na nakakasaliksik ng ating mga puso ang magpapala sa atin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Manampalataya tayo sa Diyos. Amen? Number 2, children, provide for your needy. Ano ba yan? Needy parents. Yan, provide yung pangangailangan ng magulang. Okay, tayo mga anak, provide natin pangangailangan ng magulang. Sa church din naman, ganoon. At sa literal nating buhay. Balik natin yung utang na loob natin sa kanila. Bagamat hindi sinabi ng Bible na, kasi magulang, talagaan yun lang yung sinabi ng Bible Pero bilang sabi ng 2 Timothy 5, pagtanaw ng utang na loob natin sa ating magulang, alagaan natin sila. Amen? Yun, mabuti. Everyone, including the church, put your religion into practice. Yun, yung religion. Ano ba yung religion? Sa literal na definition niya, paggawa ng mabuti gamit ang sarili mo. Kaya hindi mo kailangan ng religion. Ang religion kasi na dapat, si Jesus, na tumanim sa puso mo, na dapat gumagawa ng mabuti para sa iyo. Kaya sabi ng Bible, ang tunay na religion ng dalisay ay ang pagtulong sa mga ulila at mga balo, at pag-iingat sa sarili na huwag mahawa ng mundong ito. Amen? Kaya si Jesus yun, na dating naririnig at pinamumuhay, dapat pinuput in practice natin sa ating mga buhay. Amen? Yan, hindi yung sarili natin, mali yun. Mali yun, hindi yung dapat masunod, kundi si Jesus, na religion na tinutukoy dyan, na ipinamumuhay natin sa ating buhay. Yung kabutihan ni Kristo, yung dalisay na pag-ibig. Amen? Ano ba? Wala na? Okay na, conclusion na. Subalit, ang bunga ng Espiritu, yan. Tayong mga kumilala sa Diyos, na nagsasabing anak ng Diyos, ay may dapat ebidensyang nakikita sa atin. Ano yun? Yung banal na Espiritu na tinuro natin kanina. Kapag wala ka dyan, wala kang access sa langit. Tandaan nyo yan, kahit isang katerbang mabuti ang gawin mo, kung wala yung Holy Spirit sa'yo,
dinay ka sa langit. Hindi ka kilala. Tignan niyo yung mayaman, tsaka si Lazaro, hindi binanggit yung pangalan ng mayaman. Hindi na mahalaga eh. Wala siya sa langit eh, pero si Lazaro napulubi. Si Lazaro, kilala niya. Di ba? Kilala siya. Siya pa mismo buhayin niyo si Lazaro. Kasi may pangalan siya, nasa langit siya. Siya, hindi na mahalaga, hindi na binanggit yung pangalan niya, wala siya sa talaan. Aklat ng buhay. Tama? Kaya tayo, dapat may Holy Spirit para yung pangalan natin malinaw at nagniningning. Nakita agad yung mayaman mo si Lazaro. Nagniningning eh. Kitang-kita niya sa pagitan eh. Kapag katanda pa rin, hindi na makaparinig may pagitan, may bangin. Pero nakita niyo si Lazaro. Nagniningning eh. Sabihin, may Holy Spirit. At naaninag niya yung si Lazaro. Oh. Kaya sa Bible, hindi binanggit yung pangalan ng mayaman. Wala sa langit eh. Wala sa book of life. Eh si Lazaro nandun, kaya binanggit yung pangalan niya. Amen? Kaya dapat yung Holy Spirit na nasa sa atin, nakatira dyan. At ang palatandaan na nandiyan yan, yung bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig. Okay? Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. At nakapailalim dyan, katatagang, kainahunang, pagpipigil sa sarili, kabutihan, katyagaan, kabaitan, at walang batas laban sa mga iyon, at lahat ng mga Christian ay nagbago na talaga, meron na noon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng parangalan at papuri. Yan, papuri ang Diyos sa umagang ito. To God be the glory. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Yun, announcement ang ating